أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم ومرحبا بكم في حلقتنا الجديد وبرنامجنا هذه الليلة المباركة حمر النعم الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في حسن حسناتنا وينفع بها الجميع فمرحبا بكم والآن إن شاء الله هذه الليلة المباركة فنحن ندعوكم أيها المشاهدون إذا كان لديكم الأسئلة بالنسبة ما يتعلق عن هؤلاء الذين تحت أيديكم كالسواق والعاملة المنزلية إذا كان عندهم استفسارات ويريدون أن يسلموا في الدين الإسلام فعليكم باتصال معنا وإن شاء الله هذه الليلة المباركة نحن إن شاء الله سنتحدث فيما ينفعنا بها والآن إن شاء الله أخونا هؤلاء هذان إخواننا الداعيان اسمه أحمد فرنانديز المشارك والمتعاون في مركز الدعوة في البطحة وأيضا أخونا هذا الأخ عمر Tumarukon. Marhaban bikum, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Alhamdulillah sa gabi ito. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Alhamdulillah, magandang gabi po sa inyong lahat. Andi dito na naman po kami at inshallah sana po ay makinig kayo at pag-aralan o suriin ang aming pinag-uusapan dito. Baka sakali po ngayong gabi na ito, maaari kayong makapulot ng mga bagay na hinahanap nyo matagal na. Alhamdulillah. Brother Omar Tumarukon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, ngayon, mga kapatid, sa ngayon siguro, alam na natin ang Saudi Arabia na sa dami masyadong mga Muslim na ibig sabihin dati sila ay mga Kristiyano at tumanggap na sila ngayon sa Islam. Alhamdulillah, tayo ay naniniwala sa Islam na ito ay pahintulot ng Allah dahil siya talaga ang nagbibigay ng gabay. Wala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. So, sa ngayon siguro, puntahan natin ng maikling talakayan patungkol sa pag ang isang Muslim na tumanggap na sa Islam, ano siguro yung mga importanteng bagay na dapat una niyang malaman? Okay. Actually, siguro pwede kong i-relate yung sarili ko since kasi dati kayo. Ako ay dating Kristiyano na tumanggap sa Islam. At alhamdulillah, ako ay almost 22 or 23 years na sa Islam. Mashallah, alhamdulillah. mashallah. For that long time, so hindi naman na, kumbaga, nung ako ay Kristiyano, hindi naman ako pabaya na Kristiyano. Ako ay masugid din na nag-aaral ng pananampalatayang Kristyanismo noon. Hindi ko lang alaman tungkol sa Islam, kaya nung napag-alaman ko ang tungkol sa Islam at pinag-aralan ko ito, talagang nung niyakap ko ito ay pinanghawakan ko ito dahil dito ko talaga nakita na ito na ang pinakatotoong relihiyon. Ito na yung hinahanap ko na klase ng pananampalataya na makikita natin na napaka makatotohanan at hindi nagkakaroon ng conflict yung mga paniniwala at yung gusto ng tao at yung nais nating maabot dito. Ang pinakapangunahing dahilan kung bakit ko tinanggap ang Islam, unang-una ay yung tinatawag na pagkilala sa kung sino talaga ang nag-iisang tangi at tunay na Diyos. Kasi alam mo naman natin sa Pilipinas, napakarami ng relihiyon. Pero yung bang relihiyon na kinabibilangan mo, nakatitiyak ka ba na ang kanilang sinasamba ay ang tunay na Diyos? So ang pinaka-ano nito, yung paniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos. Ibig mo sabihin, Brother Ahmad, sa pananaw mo, sa na-experience mo, kailangan, bago tumanggap ang isang tao sa Islam, kailangan alamin mo muna. Kilalanin kasi may mga mo, kaso kasi na minsan, yung ibang mga kapatid natin, biglaan na nakapagpasok na sila sa Islam, pero wala pa silang kaalaman sa Islam. So how would you differentiate between the two? Okay, based from the experience sa dawa, sa pagpapaliwanag sa Islam, ang una dyan ay meron tayong pinapaliwanag na kumbaga sa funnel, ito yung pinaka-basic na dapat nilang maintindihan, maunawaan. Ito yung tinatawag na beliefs, basic beliefs, yung anin na paniniwala sa Islam, na ito yung pinaka-foundation. At unang-una sa paniniwala nito, of course, yung paniniwala sa nag-iisang Panginoon. Sino ang pinapaniwalaan mong Panginoon? Siya ang Allah SWT. At dito napakalawig
napakalawak ng kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Kasi hindi kayang arukin ng isang tao lang kung gaano kalawak ang katangian ng ating Panginoon. Okay, so ikaw naman, Brother Omar Tumarokon, sa palagay mo, ano yung mas maganda una? Mag-aral muna o yung pwedeng tanggapin mo muna yung Islam saka na mag-aral? So, ang pinaka-importante ron, ang pinakauna, pag-aralan muna. Ayun. Kasi, unang-una, kasi ang concept kasi natin dito, yung paano makilala yung tagapaglikha. Masya Allah. Kasi, Tama. siya yung sasambahin mo. Ang problema lang, Okay. kung titignan natin kahit sa atin sa Pilipinas, maraming relihiyon. Yes. May kanya-kanyang pag-angkin Yes. at ito ay katotohanan. At may iba't ibang paraan kung sinong sinasamba. So tayo bilang isang Muslim, ang sinasamba natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa konsepto na kailangan itong tatlo na ito ipapasok sa Kanya. Unang-una, siyang tinatawag na Al-Khaliq. Pangalawa, siya yung tagapaglikha talaga. siya yung tinatawag na Ar-Razik. Okay. Ibig sabihin, Al-Khaliq, siya yung tagapaglikha, Ar-Razik, at siya yung nagbibigay ng mga biyaya doon sa kanyang mga nalikha. Pangatlo, siya yung Al-Mudabbir. Okay. Siya yung namamahala ng lahat ng kanyang mga Masya Allah. nalikha. Very good. So kung ang Panginoon na kinikilala natin ay itong tatlo ay nasa Kanya, siya ang karapat-dapat na Masya Allah. dapat sambahin. Very good. كما أنتم سمعتم أيها المشاهدون إحنا نتكلم باللغة الفلبينية ونحن الموضوع عندنا الآن أي الأفضل إذا كان المسلم الجديد ماذا سيفعل بعده وأيضا هل من الإمكانية أن هذا المسلم الجديد يسلم هل هو أولا قبل أن يسلم هل لديه علم من المعلومات من العلم الديني الإسلامي أو يمكن يعني بعده لأن نجد في بعض الإخوة الذين قد أسلموا يعني لم يعرف دين الإسلام ثم بعد ذلك قد أسلموا أعلن شهادتهم ثم بعد ذلك وتعلموا بدين الإسلام وبنسبة ما جربوا هؤلاء according to their experience also they said I think better that they should have first to read and to seek knowledge. Why it is because I think we also believe that al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. You know, before you do anything, before you believe anything, you should have enough knowledge and information regarding about the way you believe. Who is Allah? What are the attributes in the names of Allah subhanahu wa ta'ala? So, كما قلنا لكم أيها المشاهدون الحمد لله هذه الفرصة العظيمة عندنا فإن شاء الله إذا كان الآن أنتم مشاهدون لديكم من هؤلاء العامل المنزلية والسواق عليكم بالمعاملة معهم وتحدث معهم حتى إن شاء الله لعل الله يفتح قلوبهم بنسبة ما أنتم تقدمتم من الأخلاق الطيبة وكما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب يا علي ولئن يهديك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فنغتم هذه الفرص في هذه الدنيا والله أيها الإخوة إحنا الحمد لله هؤلاء المسلمون الجدد وهؤلاء المسلمون الفلبينيين الآن في هذه البلاد المطهرة نحن نشكر الله سبحانه وتعالى في هذه ما قدم هذه الدولة وما هؤلاء إن شاء الله هذه طبعا من عند الله سبحانه وتعالى أن الله فتح لهم بقلوبهم. So pagkatapos po Brother Ahmed no nung siya ay nag-accept na ng Islam tapos nag-aral na siyang Islam siguro ano naman siguro yung para sa punto natin bilang nagtuturo ano naman siguro yung ating magiging responsibilidad. What would be our next step after they embrace Gusto ko Islam? munang balikan yung sinabi ni Ustad sa Omar Tumarokon. Kasi, of course, unang-una, kailangan muna nating mag-aral. Pero, minsan, ito yung nagiging holding factor ng mga naniniwala na. Kumbaga, they are close to Islam, pero ang sasabihin nila, pag-aaralan ko muna. Which is, hindi natin kailangan pag-aralan ng kabuuan ng Islam because hindi natin matatapos yan. Kumbaga, only to know about Allah subhanahu wa ta'ala is a very long process. Even the scholars, di ba, hindi nila, kumbaga, namamatay na lang scholars, hindi pa nila nauubos yung mga dapat nilang pag-aralan tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano mo yun So, kumbaga, yung sinabi ni Ustad Omar is basically, ano muna yung mga prime concepts ng paniniwala. Yung, kumbaga, pinaka-base natin is 6 beliefs. Yung pangunay, maniwala sa Allah, maniwala sa anghel, maniwala sa mga aklat na kanyang pinadala, maniwala sa mga propeta, maniwala sa araw ng paghukom, at yung tinatawag na destiny. I mean, those are the very basic concepts. Kasi nandito yung pinaka-foundation niya. And then, after that, pwede mo nang tanggapin ng Islam, alhamdulillah, dahil naintindihan mo na kung sino ang Diyos, sino ang mga propeta, ano yung mga kalagayan nila. So nakita mo na ang kumbaga yung pagkilala sa kanila.
kinilala mo kung sino yung Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kinilala mo kung sino yung mga propeta, ano yung kanilang gabay na pinadala, then pwede mo nang tanggapin ang Islam. You don't have to wait so long kasi unang-una, kinakailangan natin i-secure ang ating sarili at tanggapin ang Islam. Do you suggest that, in other words, you can do it simultaneously at the same time? You embraced in Islam, and at the same time, you need to seek knowledge, right? Yes. Wag natin i-delay. Okay. Once we accept and we believe in that ang Allah talaga ang Panginoon, then we should immediately accept Islam. Exactly, because Brother Omar, before I ask you that, I also experienced some of the new Muslims, or before they embraced Islam, they said, no, I have to read first. I have to study first this religion. I've been so long of worshiping Jesus Christ, and then today I have to embrace all of the sudden. So they said they have to read first. Okay. So at the same time, but I think the thing that we can do is that they can do at the same time. Actually, this is just the first step, no? When we embrace Islam, we are not required to know all about Islam. We are just required to know the very basic of it. Basic. So basic beliefs. Kaya this is the primary. Now, pag naintindihan na natin yan, then we are now obliged to study. Kinakailangan natin pag-aralan because the more we know about Islam, the more we adhere to Islam. The more we become adhere on it, become attached on it, we become more loved on Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. That's how really important is the knowledge in Islam. So balikan natin yung kanina sinabi natin, Omar. Paano yung sinasabi natin na siya ay, ano naman yung dapat sa mga nagtuturo sa Islam? Napa-Islam na nila yung sino yung dapat tumanggap ng Islam. So what would be now the rule of those who are preaching in Islam? How do they follow up? What would be their next steps? So actually, kung titinan natin yung mga bagong Muslim, para silang mga sanggol. Allahu Akbar. Yung bata, yung sanggol, kapag sila pinanganak, hindi kagad-agad dyan tatayo. Yes. So kailangan nila ng tinatawag na suporta, alalay, sa hamagitan ng yung mutaba, pagbigay ng tamang kalaman, lalo na si tinatawag na tauhid. Kasi ito yung pinaka-basic eh. Okay. Dahil kapag naintindihan ito, lahat, yung parang concept na bakit ba ko linikha ng Panginoon? For what? Sahih. Bakit ako nandito? Why I'm here in this world? For what? Yes. Kasi kapag alam niya yung reason, ito yung magtutulak sa kanya ng pag-search more. Okay? So in this way, ma-feel niya yung sweetness ng tinatawag na sweetness of happiness kung anong meron sa Islam. Kaya yung kanina, yung sabi natin kanina na hindi mo na kailangan malaman ng lahat. Parang alimbawa bahay. Okay. Gusto mo malaman na ano ba yung bahay maganda man sa loob? Kapag hindi mo pasukin yan, yung malaman kung anong nasa loob. Kapag nandun ka na, doon mo ngayon ma-appreciate. So ganun din ang pagiging Muslim. Kasi ang the reason why yung buhay natin is hindi natin alam. At lahat ng kasalanan may kapatawaran except sa tinatawag na shirk. Kung namatay kasi tinatawag na shirk, na which is itong anong sinabi ng Allah sa Quran, sabi niya, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. So sabi ng Allah sa Quran, katotohanan ang lahat ng kasalanan may kapatawaran, maliban ang walang kapatawaran, yung pagtambal o pagsamba, maliban sa tagapaglikha. Tama. So alam natin mga kapatid na lahat natin miniminti kung paano natin makamit ang tinatawag na paraiso. Jannah for what? In what way? So, this is the way. To know your God, to know your Creator, then worship Him. Tama. Okay, very good. So, أيها المشاهدون الكرام كما نحن تحدثنا الآن يعني كيفية يعني بعدما أسلم هؤلاء الجدد في الإسلام علينا أن نتابع، علينا المراجعة. طبعا في دين الإسلام لا يسمون عندنا ما يقال يعني نجري ما نقول to compulse them in religion, because in fact in the religion Islam there is no compulsion in the religion, لا إكراه في الدين. So the first thing that we need to tell them and to teach them, of course, is based on the basic. Kailangan muna malaman nila kung sino ang Allah, ang mga pangalan ng Allah, ang kanyang mga katangian at kakayahan. Then yung akida, yung doktrina, kung saan dati sila ay naniniwala sa mga dating mga paniniwala na alam natin na ito ay taliwas sa turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, pag nalaman na nilang Islam, doon na. Step by step ba? Di ba? Katulad ng pagsasalarawan ni Brother Omar na ang sanggol kailangan ng gabay. Hindi basta-basta yan na
lalakad yan kung di mo kailangan magabayan yan. So, pagkatapos naman doon sa pagtuturo, alimbawa, ano yung gabay? Meron ba tayong pwede may suggest? Yung pag-after nun? Actually, meron tayong usual na ipinapayo sa isang bagong Muslim na inshallah, ito yung parang pattern na kung saan, kung ikaw ay bagong Muslim, ito dapat ang sundan mong stages. After mo mag-embrace ng Islam, dapat malaman mo na obligasyon mong mag-aral tungkol sa Islam. Kasi the more na lumalawak ka nga nalalaman mo tungkol sa Islam, the more na nagiging malawak ang understanding mo at the more na nakakapit ka rito. Okay. Second, lahat ng pinag-aaralan mo, you have to try to put it into practice. Kumbaga, kung ano yung natutunan mo na mga aral sa Islam, mga turo sa Islam, dapat nating isabuhay ito. Kasi ang ating pananampalataya, ito ay panuntunan ng buhay. Hindi tayo nag-aaral ng mga kaalaman para pag-aralan lang, subalit nag-aaral tayo para isabuhay natin kung ano man ito. Okay. And the third, kailangan nating ibahagi kung anong natutunan natin. And the last, kailangan tayo ay maging patient. Inallaha ma'asabirin. No? Kailangan maging patient tayo para magampanan natin yung pagiging Muslim natin. Napakaganda ng inyong sinabi, Brother Ahmad. Alhamdulillah. الآن عندنا الآن في الخط إن شاء الله ريبيكا اسمها وهي الآن في الخط. يا مرحبا ريبيكا. From where is Rebecca? Where are you from, Rebecca? Hello? Hello. Yes, hello. Hello. Yes, good evening, Rebecca. Good evening too. Alhamdulillah. How are you? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Are you ready to embrace Islam at this moment of time? Yes. Alhamdulillah. Did you read something about Islam? No. Alhamdulillah. First of all, we would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala and praise be to Allah because He guided you into Islam. He opens your heart to accept Islam. So you can repeat after me, okay? By shahada. Okay. Okay, repeat after me. This is in Arabic, and then afterwards, then later on, then I will explain to you only the short about this message, the meaning of this shahada, okay? Okay. Okay, Rebecca. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir, my brother. Allahu Akbar. Rebecca, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala guided you into Islam. You are now welcome to Islam, our sister. You are now our new sister in Islam. أيها المشاهدون الكرام ترون الآن وتسمعون هؤلاء من كينيا وهي أسلمت الآن بين يدينا ولله الحمد أن الله فتح له والحمد لله. Rebecca, are you still on the line? Oh, غافل. Rebecca, if you're still watching, inshallah, the meaning of what you said. Pero maganda, hindi tayo na ano. Yes, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Now you have seen a while ago and you heard about the one who embraced Islam, our sister in Kenya. So Rebecca, if you're still watching right now, what we said about a while ago is that the meaning of what you testified, you witnessed that there is no God right to be worshipped, worthy of being worshipped, except Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of all things. And that you also witnessed and testified that Prophet Muhammad is the last and the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. أيها الإخوة إن شاء الله الآن بعد هذا الفاصل إن شاء الله وسوف نعود إن شاء الله وموجود الشاشة هذا الأرقام وعليكم إن شاء الله باتصالات كما قلنا لكم إذا كان لديكم استفسارات ولا أسئلة ما يتعلق عن هؤلاء المسلمين الجدد فاتصل بنا. السلام عليكم. إلى الرحمن برب واحد بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان بها نلقى سعادتنا ونلقى روح والريحان. أشهد
أن لا ألا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله إلى الرحمن برب واحد ديان بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان بها نلقى سعادة. الحمد لله رب العالمين. أيها المشاهدون، الآن نريد أن نخبركم إن شاء الله في هذه الليلة المباركة أن في هذا الوقت حوالي 2000 وأكثر من 300 الذين أسلموا، 66 الذين أسلموا في دين الإسلام، 363 ولله الحمد. الحمد لله. والآن brother, I think we need to continue what we have discussed a while ago. So you mentioned about that the 4 things that a Muslim We should know advise to a new Muslim. to advise for the new Muslim. First is to Seek know, knowledge. to seek knowledge, al-ilm. Yes. I think this is in the book of This is, Muhammad ibn Abdul Wahhab. 4 things that the Muslim should نعم know. الأربعة ما ينبغي للمسلم أن يعرف على الدين. Yes. وأول يعني معرفة الله سبحانه وتعالى. Like, and I mean to seek knowledge. Seek knowledge. Seek knowledge, and then the second one is العمل به. al-amalu bihi. practice. Because in Islam, we don't just say we believe without actions. Yes, of course. الإيمان هو إيش؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أليس كذلك? Right? So the faith in Islam is not only by words, but it should be also by the heart. First, of course, by the heart. You truly accept, no doubt, that you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and you practice what your tongue utters. And then the third one is you should put it into practice. Yes. And then the third one is da'wah. الدعوة And this is what we are doing right now. Yes. والله أيها المشاهدون علينا فقط علينا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين والهدى هو الله الذي يهدي من يشاء. So I think we can consider this the big one of the treasures of the Muslims, the good deeds of a Muslim is someone who embraced Islam because on your you are being part of it, right? Kasi ito talaga yung mananatili. When you have money, when you have your cars, when you have everything, You this will be allow yourself to be an instrument Allahu of Allah Akbar. subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Because we believe, if for example somebody will accept Islam and then he or she does a good deeds, and whatever the good deeds they do, and then you have also this kind of reward sharing with that. So Allah subhanallah, this is actually the beauty of Islam. And Subhanallah. imagine how many embrace by you. Allahu Akbar, ya Allah. For example, in a year we have, let's say, We cannot around really 50. count. Just say 50. I really admire Brother Omar bin Albert. Subhanallah. How many Muslims, new Muslim, embraced Islam by his way, by his... Alhamdulillah. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الأعمال وإن شاء الله أن يدخلنا من هؤلاء المخلصين في دين الإسلام. So, merong isang dilemma, we can say, a dilemma. One of the problems, There could be a dilemma sa isang bagong Muslim. Kasi may mga nag-i-embrace ng Islam, although nandoon yung acceptance nila, nandoon yung paniniwala nila, pero nagkakaroon sila ng doubt, in a sense, not in the doubt of the belief, but in the sense that, bakit kung kailan ako nag-embrace ng Islam, saka ako nagkaroon ng problema? Yes. Aha. Yeah. Maganda. Di ba? Exactly. Maraming Sabi nila, nangyari. nung hindi pa ako nag-embrace ng Islam, wala akong problema. Pero Yes. bakit ngayon, na yumakap ako ng Islam, dumating ang mga problema ko? So I think we could give, kumbaga, a concrete proof para sa mga nanonood at nakikinig ngayon, na kapag tayo yumakap sa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala will give us a challenge. And a test. And a test, of course, Yes, exactly. So, So, si Brother regarding sa ganung case, ito yung nangyari one time.
somewhere in Qasim, So, merong isang brother na nag-Muslim. So, sa pagiging excited niya, pinaalam niya sa kanyang pamilya Okay. na nag-Muslim siya. Lalo na sa asawa. Yes, of course. Okay. So, ang nangyari, nung pinaalam, ang sagot ng asawa niya, okay. Sabi niya, that's your decision. Okay. Walang problema. Pero, wala ka nang babalikan na anak at saka asawa. Unless, nababalik ka sa dati mong paniniwala. Ayun. So, ang tanong dito, when it comes to remittance, up to date. Okay. Wala siyang ginagawang kakulangan sa kanyang obligasyon sa pamilya. Okay. Pero ang tanong, bakit yun ang response ng kanyang asawa? So, sa akin lang, sa aking pananaw, Yes. hindi dahil sa kanyang personality or kanyang ginagawa, kundi dahil sa tinatawag na pagbalik loob sa tagapaglikha. Dahil sa tinatawag na tauhid. Tauhid. Kasi naman na talaga doon Okay. Kasi kung alimbawa, for example, siya ay isang Katoliko or pumunta sa ibang sikta ng Kristyanismo, walang reaksyon. So balikan natin yun. Anong ginawa niya? Tuloy pa rin siya sa pag-Muslim So, ang nangyari doon, nung nalaman namin, binibigyan namin ng advice. Tinutulungan namin. Okay. So, yung brother naman, alhamdulillah, sinusubukan niyang labanin yung kanyang sarili. Actually, pagsubok talaga sa kanya. Itutuloy pa rin natin yan. Ang usapin dyan patungkol sa paano natin bigyan ng mga advice, yung mga lalo na nagtanggap sa Islam, pagkatapos nung tumanggap sila sa Islam, ay maraming mga pagsubok na dumaan sa kanila. Aywal mushahidun al-kiram, al-an nahnu natahaddat bi anna al-mushkilat, yani najid fi ba'dil haula alladhina qad aslamu fi dinil Islam, thumma ba'da dhalika yash'urun bi annahum yajidun al-mashakil. Yaqulun qabla al-Islam laysa ladayna al-mashakil. لكن بعد الإسلام أكثر شدة المشاكل فماذا علينا؟ طبعا نقول لهم إن شاء الله بعد هذا الفصل وسوف إن شاء الله نكمل ونستمر في هذا البرنامج. بها نلقى Yes, my brothers and sisters in Islam, you are still watching right now in our program, Humrun Ni'am. So we were discussing a while ago about the Muslims who embraced Islam, and after embracing Islam, they experience a lot of difficulties in life, and tests in life, and challenges in life. So, una, siguro, I think the first thing that we can advise is that we have to go with what Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala qala fi muhkami tanzili ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. I think this verse, mga kapatid sa Islam, ay isa ito sa pinaka-importante na dapat malaman ng isang Muslim o bagong tumanggap sa Islam. The meaning of the ayah that Allah subhanahu wa ta'ala said that do people think that they will be left alone simply because they say we believe and they will be left? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Indeed, we have tested the generation before them. And so that Allah will know among those who embraced Islam, among those Muslims who are truly true in their belief. And then Allah will also know who among them who are only showing hypocrisy. So this is, I think, the very idea that a Muslim should know that while after embracing Islam, surely and indeed you will have more challenges and you will be tested by Allah subhanahu wa ta'ala. Another dalil from the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْأَبْدَ إِبْتَلَاهُ. Whenever the Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala, according to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, said that whenever Allah loves His servants, He puts him into trials. So ito ay siguro, Brother Ahmad, anong masasabi mo rin? Dahil talagang kailangan mayroong pagsubok sa isang mananampalataya. I think para sa ating mga nagpapaliwanag, especially sa mga bagong Muslim, I just would like to stress out or to give emphasis na pag meron nag-embrace ng Islam, never forget to advise that they have to realize that when you become a Muslim, Allah will always put you into test. Susubukan ng Allah yung faith natin, susubukan ng Allah yung kakayanan natin, at saka yung adherence natin sa Allah subhanahu wa ta'ala kung paano tayo kakapit sa Kanya, maniniwala sa Kanya. Subhanallah. And we have to let them know also that
Allah subhanahu wa ta'ala is always with the sabirin. Yes. So we must Inna Allah always ma'as have, sabirin. yeah, Allah is always with the sabirin. So kinakailangan ma-realize na kapag binigyan tayo ng pagsubok, laging nandiyan dyan ang Allah subhanahu wa ta'ala nakaalala sa atin. At kaya tayo binibigyan ng pagsubok is to test us and to make us stronger. I remember yung hadith ni Abu Hurairah na sinabi niya na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa paradise ay merong mga levels at ang pinakamataas ng level sa paradise yung tinatawag na Firdaus. Kaya nga kung tayo yung mananalangin sa Allah, we always have to ask the highest, the Firdaus al-A'la. Inshallah, yun ang ipagkaloob sa atin ng Allah. Kasi we always struggle for things every day in our life. Pero hindi natin alam how Allah will reward us for this. So the Prophet is teaching us, if we are going to ask Allah subhanahu wa ta'ala, we have to ask for the highest. At we have to know that Allah will give us a test. Kaya nga, nandoon pa rin yung tinatawag sa atin na pagiging patient, pagiging matimpihin, nang sa ganun, magampanan natin. Yes, exactly. Wa innama asyadul ibtila al-anbiya walladhi yalumu ba'dahum. Mga kapatid, siyempre, ang walang pinakamatibay at pinakamarami na pagsubok ay sa mga propeta. Hindi ba, Brother Omar? Yes. Anong pwedeng... Tulad halimbawa, ang Propeta Muhammad. Yes, ang Propeta sallallahu alaihi So, wasallam. ang Propeta Muhammad, sa kanyang tribo, yung tribo, yes, sa mga Sa Quraysh, sa Makkah, nang maliit pa siya, kilala siya bilang isang tinatawag na Al-Amin. Okay. Kung anong sabihin niya, naniniwala ang mga tao. Naniniwala ang mga tao. Pero sa panahon na siya naging propeta, at the age of 40, of course, doon nag-start yung kanyang pagiging propeta, which is, meron siyang mission. Yeah. Anong mission doon? To convey the message to worship the only one God, Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala. Because alam natin, bago ang Propeta Muhammad, doon mismo sa Makkah, maraming mga tinatawag na mga rebulto or mga idols na sinasamba ng iba't ibang mga tribo ng Arabo. So nung siya ay nagbahagi ng tauhid o pagsamba lamang sa isang Diyos, ang tawag ng mga tao sa kanya, nandun yung tinatawag na Majnun, yung tinatawag na sinungaling. So lahat na ng impostor. Oo. For what? Hindi dahil sa kanyang personality. So matinding pagsubok yun Yes. sa propeta. Hindi In the siya sense. hindi siya pinaniwalaan. Hindi siya pinapaniwalaan. Ang kanyang mga katribo at yung mga tagasunod niya ay talagang binoboykot ng mga Quraysh on that time. Yes, exactly. At matindi. Tama. And to think na close relatives ang mga pagsubok sa kanya. Yung mga close relatives, kamag-anak, yun mismo. Even the own family itself. Dito natin matutuklasan, mga kapatid, na kayo ay nakikinig ngayon o kayo ay nanonood ngayon, na ang pagsubok minsan magmumula mismo sa mga pamilya mo, sa asawa mo, sa magulang mo, mga kapatid mo at mga kamag-anak mo. احنا الآن نتحدث عن هؤلاء المشاكل المشاكل بين هؤلاء الذين أسلموا في دين الإسلام ثم يجدون الصعوبة والابتلاء وطبعا قلنا لهم أن الله يحبهم وأشد الابتلاء من الأنبياء. So makikita natin dito, mga kapatid, na I was reminded just right now actually by I think one time ang prophet si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an indama زار رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد دائما فاستيقظ ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب وبكى فلما بكى عمر بن الخطاب and then the prophet صلى الله عليه وسلم said يا عمر ما بك تبكي, why are you crying Umar? And then the Umar ibn al-Khattab cried. Why? Because يقول يا رسول الله أن الملوك من الروم والبرشا كلهم ما شاء الله يملك السلطة في هذه الدنيا وأما أنت الخيار أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنام في هذا الفراش. And then the Prophet صلى الله عليه وسلم, what did he said? The Prophet صلى الله عليه وسلم, يا عمر ألا ترضى أن لهم لنا الآخرة ولهم الدنيا. Ito ang mga kapatid, this is the point here. The luxuries and the pleasure things in life in this world is nothing. According to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Omar, don't you accept? Don't you takun rida? Don't you accept that Allah subhanahu wa ta'ala give us the life hereafter? While for the kuffar is the dunya. Yes, so in other words, al-Muslim, hindi natin dapat hinahangad ang mundo. Ang lahat dito sa mundo, panandalian nito, mga kapatid. Kayamanan, kamag-anak, pamilya, yung lahat. Pagsubok ito. So, alhamdulillah, nandito tayo at dunya, mazra'atul akhirah. Yes. So, wallahi, this is, I think, the things that the new Muslim should know, that after embracing Islam, there is a big test of Allah subhanahu wa ta'ala, because this is also a
what we call love of Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. And then for that, inshallah, بعد هذا الفصل أيها المشاهدون إن شاء الله سنعود شارك معنا وخلي معنا. السلام عليكم. برب واحد ديان بموعظة وإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. I bear witness for divinity worthy to be worshipped. I bear witness that Muhammad is his messenger. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thank you. Thank you. أفضل شيء أن يهتدي على يديك رجل غير مسلم أو امرأة غير مسلمة فتدخل ويدخل في الإسلام على يديك. من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تخيل إنسان يدخل في الإسلام على يديك، كل صلاته، كل أعماله، كل تسبيحاته. وجنب اللين وحنان بها نلقى سعادتنا ونلقى روح والريان. Okay, mga kapatid, sa pagbabalik po natin, so nakita natin at narinig natin na pag tayo pala ay tumanggap sa Islam, sigurado na tayo ay susubukan ng Allah. At siguro alam din natin, batid natin, lingid sa ating mga kaalaman, na kahit sino yung mga nagtagumpay ngayon ay dumaan sila sa hirap at mga pagsubok. At ang lahat ng mga estudyante, hindi yan basta pupunta sa level ng 2, 3, 4 kung hindi sila dumaan ng mga pagsubok sa test. So this is normal na lahat tayo ay susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon punta naman natin, ano yung resulta after ng test? Mayroon itong resulta. Mayroon itong mararamdaman ng isang mananampalataya pag siya ay naka-survive dito sa sinasabi natin ng mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, Brother Omar, may malaan. So, yun nga. Kasi bilang isang tao, meron tayong inahanap-hanap. Like, yung tinatawag na kaligayahan. Di ba? Kasi itong tinatawag ko sa sarili ko nung, kung itong tinatawag natin na shahada or sweetness of happiness, kung ito'y matatamo natin sa pamagitan ng kayamanan, of course, bakit may mga taong mayayaman nag-suicide? Yes. Hindi masaya. Yes. Hindi masaya. Millionaire. Bakit? Kung pwede mong bayaran yun. Pero, ibig sabihin, ito ang Jacqueline proof. Kennedy. Ito ang dalil na when it comes to the real happiness, hindi natin pwede magkuha sa pamagitan ng kayamanan. Yes. Halimbawa, katanyagan. Katanyagan. Ganun din. So, Michael Jackson. Yes. Hindi nagpakanda si Michael Jackson. So, Nalason as din yun. Muslim, Oo. makukuha natin ito kung malaman natin or alam natin kung ano ang dahilan, kung bakit tayo ka ng tagapaglikha. Kasi, kapatid, ang isang bagay, meron siyang pakinabang kapag ginamit natin sa purpose kung bakit siya ginawa. Like for example, cellphone. Okay. Paano natin masasabi na ito yung pakinabang kapag ginamit natin pang tawag? Pero kapag ginamit pang kutsara, news. The same with us. So kung ginagawa natin ang purpose kung bakit talaga ka ng Allah, ito ang paraan na makamit natin ang tinatawag na sweetness of happiness, which is, sinabi niya, ang reason, kung bakit. Na kanyang sinabi, ayon sa Al-Quran, sabi niya, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Katotohanan, linikha ko ang mga jin, yung mga at mga tao, maliban lamang na siya ay sambahin. Pero kung baka nga, pero iba naman ang kinikilala natin, ito ay problema rin. So dapat alamin natin kung sino lumikha sa atin dahil doon natin igagawa yung ating pagsamba. Sa hamagitan ng pagbaba ng ulo sa lupa, para lang sa kanya ito ang paraan. Na para makimit natin ang tinatawag na tunay na kaligayahan. Dito sa mundo, hanggang kabilang araw. Okay, mashallah. So, pwede rin idagdag ko dyan, Brother Omar, no? Merong hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah,
wa mana'a lillah faqad istakmala dina. Ang sino mang magmahal para sa Allah, ang sino mang magkamunghi para sa Allah, ang sino magbigay para sa Allah, at ang sino man ang magpigil para sa Allah, ay katotohanan na kumpleto niya ang kanyang pananampalataya. So ang punto rito mga kapatid, dito natin makikita na pag tayo ay sinubukan ng Allah, wa hadith ng propeta fi mama'na aidan, nang ibig sabihin nun ay man sabara bi'adha illa, papalitan ito ng Allah ng mas mabuti sa kanya. So alam natin mga kapatid, ang lahat ng hirap, naniniwala tayo na in every grief, there is A relief. a relief. So ibig sabihin, ganyan ang buhay talaga. Nakikita natin may araw, mamaya uulan, mamaya walang araw, ganyan. So walang kumpleto. Sinabi nga ng mga Arabo na minsan na likulli shay'in idha matamma nuqsanu. Sabi ni Imam Shafi'i, pag nakumpleto, mababawasan. So walang kumpleto dito sa mundo. So lahat tayo ay dadaan sa pagsubok. So I remember the ayah, Sheikh Amrullah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ مَا الْأُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَا الْأُسْرِ يُسْرًا. Subhanallah. I cannot forget this long time nung marinig ko to at in-explain sa akin, na ang ibig sabihin po, sa likod ng mga pagsubok, paghihirap na dinadaanan natin, فَإِنَّ مَا الْأُسْرِ يُسْرًا, ibinibigay ng Allah ang kaginhawaan. So, kung titignan natin po at babalik tanawin natin ang ating mga sarili, marami tayong pinagdaanan. Pero sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin, kumbaga sa isang iglap, makikita lang natin, ganun lang pala yun. Ibinigay pala sa akin ng Allah na kumbaga masusolve ko rin pala ito. Ibig sabihin, walang pagsubok na ibibigay ng Allah na walang solusyon. Kumbaga, nandoon lang yung sarili natin. And the greatest thing that we could get out of this, pag tayo ay, kumbaga, nakasurvive for this, is yung tinatawag na tranquility. Tranquility, yes. This is, kumbaga, sa Tagalog, yung kapanatagan. Na katulad ng sinabi ni Brother Omar, hindi ito kayang bilhin ng pera, hindi ito kayang tapatan ng anumang kayamanan dito sa mundo. Dahil ang kapanatagan na yan, mga kapatid, ay napakahalaga at napaka-importante. Napakasarap ng feeling na wala kang kinakatakutan, wala kang inaalala, di ba? Wala kang iniisip na kahit anong bagay nagagambala sa iyo. Panatag ka dahil alam mo na ang Allah ay kasama mo. So mga kapatid, alhamdulillah, napakaganda ng usapin natin patungkol dito sa mga bago na nagtanggap ng Islam, tapos maraming mga pagsubok na dumaan sa kanila. Kung inyong matutunghayan mga kapatid, lahat ng mga propeta, lahat ng mga taong nagtagumpay, dumaan yan sa mga hirap. So, ang napakaganda rin dito kasi, tignan natin, na-experience natin, pag tayo ay dumaan sa hirap, ginhawa, o doon sa mga sakuna na napakahirap, pero kinabukasan biglang masosolve, mawawala, napakagaan ng feeling. Napakagaan yan. So, inshallah mga kapatid, narinig ninyo at sana napulutan ninyo ito ng aral na talagang pag tumanggap tayo ng Islam ay talagang tayo ay susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay nangangahulugan na Allah loves us. Mahal tayo ng Allah kung tayo ay sinusubukan ng mga challenge para sa buhay natin at mga pahirap. Dahil ang mga propeta, walang katulad sila na nilalang na dumaan sa matinding pagsubok at hirap dito sa mundo. At dapat lang tayo ay tanggapin natin ito. Dahil ito ay mundo lang ito na hindi ito nananatili. Wadarul akhiratu khairu wa abqa. At ang araw ng paghukom ang siyang mananatili at walang hanggan. Samantalang itong nandito ay lagi tayong purihin na lamang Allah at magsabar tayo sa Allah. Dahil ano ba yung hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na patungkol doon sa ajaban li amril muslim. Inna kulluhu khair fa in asabahu dharra syakar wa in asabahu syarra sabar. Nakakapagtaka ang sitwasyon ng isang mananampalataya, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na pag siya ay nakatanggap ng mga mabuti at mga biyaya mula sa Allah, nagpapasalamat. At pag naman siya ay sinubukan ng Allah ng matindi, ay siya ay nagtitimpi at nagsasabar. Pero ito ay hindi ito matatagpuan maliban lamang sa sinasabi ninyo na tunay na mananampalataya at matakutin sa Allah. So ngayon ay meron pa tayong 3 minuto mga kapatid. Akala ko itong 1 oras natin na pag-usap ngayon, akala ko 5 minuto lang. Napakabilis po ng ating oras ngayon. Hindi natin talaga maiwasan. So mag-iwan po tayo ng ating mga payo. Brother Ahmad, pagkatapos ni Brother Omar, may papayo natin sa sino man ng mga kapatid natin na ngayon ay nanonood. Wa al-akhir insyaallah ayyuhal musyahidun, yani hadith nasiha min haula
المسلم الجدد الذين قد أسلموا ويجدون الصعوبة والمشاكل والابتلاء في حياتهم وأنتم أيضا مشاهدون وهذه أمانة تحت أيديكم وعليكم إن شاء الله بمعاملة الله حسنة معهم حتى لعل الله يفتح لهم قلوبهم. Nam, Brother Ahmad. So, alhamdulillah, para sa ating mga kababayan, especially yung mga nakakatanggap ng mga kaalaman tungkol sa Islam, at yung iba sa inyo na nakikita nila na ang Islam ay tamang pananampalataya at nagkakaroon siya ng mga agam-agam kung tatanggapin ba niya o hindi ang Islam, huwag po tayo magsayang ng sandali dahil napaka-importante po ng bawat araw na lumilipas. Ang Propeta Muhammad SAW ay nagsabi, sino daw po ang magsabi ng la ilaha illallah, man kala la ilaha illallah dakhala al-jannah. So ang pinakasusi para makapasok tayo sa Islam ay tanggapin natin ang Allah SWT bilang ating Panginoon. Masya Allah. Brother Omar? So doon sa mga kapatid natin na bagong Muslim, of course doon sa mga hindi pa Muslim, so subukan nilang pag-aralan ng Islam at tanggapin ito. Doon sa mga bagong Muslim, pag-aralan po natin ng Islam. At tugunan po natin ang sinabi ng Allah sa Quran, na sinabi niya, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Kayong manampalataya, iligtas nyo ang inyong mga sarili. Of course, Muslim ka na. At ang inyong mga pamilya, saan? Sa naglalagablab na apoy ng impyerno ng panggatong ay tao at bato. So mga kapatid, yun po ang sikapin natin, na paano natin mailigtas yung ating mga mahal sa buhay sa pagkilala sa tunay na tagapaglikha. Walang iba kundi ang tinatawag na Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mga kapatid, alhamdulillah sa puntong ito, sa gabing ito, nawa ito ay napulutan natin ng aral. Actually, napakarami po na dapat naming sabihin sa inyo, pero dahil sa kakulangan ng oras natin, sa puntong ito, nakuha po natin mga kapatid na tayo ay dapat magtimpi dahil ito ay nagtutunay na tayo ay mahal ng Allah. Dapat tayong maniliksik. Dapat nating tuklasin ng Islam, magbasa pa tayo ng mas marami dahil tayo ay lalo pa tayong lalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang panghuli, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Itinataas ng Allah ang angkat ng mga taong sila ay tunay na naniniwala sa Allah at yaong sila na mayroong mga tanging mga kaalaman sa Islam. So ayuhal musyahidun al-kiram, insyaallah maratan thaniya wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi ma qaddamtum wa antum tushahidunana insyaallah. As'alullah an yaj'al hadha min husni hasanatina wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Napaka